Isang araw bago ang kasal namin. Patagong nagpakasal sa civil wedding. Ang fiancé kong si Yael sa ex niya. Akong bride niya. Walang kaalam-alam. Nang malaman ko, kinansela ko ang kasal at lumipat pa Tokyo. Tapos, nakatanggap ako ng balita na ang lolo ni Yael, ang makapangyarihang patriarch mo pamilya, ay natake at buhay ngayon sa ospital. Sabi nga doktor, ako lang ang surgeon na tinuturing na nilang future apo ang pwedeng gumawa ng masalang operasyon na magliligtas sa buhay niya. Tumawag si Zaen, 999 lan. Napangisi na lang ako, humingi kang tulong sa bago mong asawa. Bisperas ng kasal namin nang matuklasan kung kasal na pala ang fiancé kong si Yael, at hindi sa akin. Nakaupo ako sa fitting room ng isang sikat na hotel sa BGC. Sa likuran ko, nakasabit ang isang mamahaling designer wedding gown. Sa mesa, nandun ang mahigpit na schedule para sa grand church wedding namin bukas. Kakasend lang sa akin ng wedding coordinator ng kopya ng vows namin para sa final check. Biglang nag-vibratang phone ko. Nag-send ng picture ang best friend kong si Bea. Sa picture, nakatayo si Yael sa labas ng City Hall. Naka-black polo shirt. Katabi niya si Clara. Naka-white dress. Mahigpit na hawak ang isang marriage certificate. Nakangiti siya. At mapula, ang nga mata na parang kakaya lang sa sobrang saya. Sa susunod na segundo, tumawag si Bea. Mahina ang boses niya. Halatang nakpipigil ngang galit. Elena. Napacheck ko na. Totu, kaninang baza 30 phút chiều. Civil wedding sila. Ilang segundo kong tinitigan ang picture. Hindi ako umiyak. At hindi ko rin binato ang phone ko. Naramdaman ko na lang na biglang nanamig ang mga daliri ko. Bukas sana ang kasal namin ni Yael sa Manila Cathedral. 3 years kaming engaged. Lahat ng tito, tita, at kamag-anak nga merkado ay kilala na ako bilang future wife niya. May sakit sa puso ang lolo ni Yael na si Don Alejandro, 3 taon. Kung pinantayan ang kondisyon niya, ako ang head surgeon sa lahat ng checkups niya. At hawak ko ang lahat ng medical records niya. Sabi pa na pamilya merkado. Kalahating merkado na raw ako, sabi rin ni Yael noon. Pagkatapos ng bonggang church wedding namin, pipirma kami ng prenup agreement, pero eto siya. Bisperas NG kasal namin. Pumirma ng kontrata sa ibang babae. Nagtatanong pa rin ang koordinator sa tabi ko. Elena. Bukas po pakpasok na Rome. Gusto niyo po ba ng background? Music agad para sa vows. O ay play muna natin ang pre-wedding video niyo. Pinataop ko ang phone ko sa mesa. Huwag muna. Tayong makbago ngang kahit ano. Numiti ang koordinator. Ang swerte niyo po talaga kay Sir Yael. Sabi niya po kasi sa akin. Kayo na raw po ang masusunod sa lahat ng details. Tipid akong ngumiti. Kung gaano kabait sa akin si Yael. Lahing ibang tao ang humusga. Nakikita nilang pinapadalhan niya ako ng flower sa ospital kapag naka-night duty ako. Nakita nilang sinuotan niya ako ng necklace nung birthday ko. Narinig nilang tinatawag akong hija ni Don Alejandro. Kaya akala nila nasa akin ang lahat ng pagmamahal. Wala silang kaalam-alam na ang magabulaklak na. Yun ay white roses. Ang paboritong bulaklak ni Clara. At yung kwintas, yun din yung lumang design na isinauli sa kanya ni Clara nun. Alam ko yun. Pero nagbulag-bulagan. Ako, akala ko kasi. Sa paglipas NG panahon. Lalambot din kahit ang pinakamatihas na puso. Nag-vibrate ulit ang phone ko. This time, galing kay Yael. Hindi siya tumawag. Isang line lang ang message niya kakarating lang ni Clara Gailing States.
May malalang sakit ang papa niya. Emotionally unstable siya ngayon. Binigyan ko lang siya ng legal status para kumalma siya. Tuloy ang church wedding natin bukas. Huwag kang gumawa ng eksena. Tinitigan ko ang mga salitang huwag kang gumawa ng eksena. At bigla na lang akong natawa ng mahina. Ibig sabihin, alam niyang mali ang ginawa niya. Kampante lang talaga siya na hindi ako magiskandalo. 10 taon na kaming magkakilala ni Jael. Simula pa nung nasa med school ako. Nakita niya kung paano akong hindi natulog ng 3 araw para lang sa isang medical research. Nakita niya rin kung paanong nanginginig ang binti ko sa pagod pagkatapos mag-save ng pasyente sa ER. Alam niyang babae ako na may paninindigan. Alam niyang nanggako ako kay Dong Alejandro na ko mismo ang gagawa niya. Surgical plan niya at alam niya rin na ayokong ginagawang public spectacle ang private life ko, kaya nakaroon siyang lakas. Nalup na pakasalan si Clara sa mayor's office. Mismong bispera senehe kasal namin. At may gana pa siyang sabihin na tuloy ang kasal, kasi sa isip niya. Kahit gaano pa, kataas ang prinsipyo ko, mas unahin ko pa rin ang reputasyon, nege pamilya, nila. Dahan-dahan kong hinubad ang engagement ring ko. Sa loob. Naka-engrava ang letter Y. Sabi niya noon. Hindi maghihiwalay sina Jael at Elena. Ngayon, habang nakatingin dito, para na lang itong isang malaking joke, ibinalik ko ang singsing sa velvet box at isinara ito. Tapos, binuksan ko ang laptop ko. Nag-backup ako ng files. Draft ng prenup, resibo ng hotel, proof of payment sa stylist at catering, listahan ng guests na pinadala ng mayordoma nila mula sa Forbes Park, at pati na rin ang message na kakaisen lang ni Yale. Naisabi ko lahat. Nag-message ulit si Ben na saan ka. Susunduin kita. Reply ko huwag na. Ay book mo ako ngang pinakamaagang flight pa Tokyo. Nuggets niya agad. Alis ka naktipe ako. Oh. Paano ang kasal tiningnan ko ang mamahaling wedding gown sa likod ko. Walang bride bukas. Natural. Walang kasal. May fursaw. Tumawag din sa wakas si Jael. Sinagot ko sa kabilang linya. Naririnig ko ang ihip ng hangin at ang mahinang ubo ni Clara. Diretsahan siya, Elena. Nakita mo na ba ang balita nakita ko? Sabi ko, natahimik siya saglit. Mukhang hindi niya inaasahan na kanito ako kakalma. Mabuti naman kung ganon. Huwag ka lang magagalit. Special case kasi yung kay Clara. Nadiagnose lang ang papa niya. Wala siyang kamag-anak dito sa Pilipinas. Walang matatakbuhan. Hindi ko siya pwedeng iwan. Kaya pinakasalan mo siya sa City Hall tanong ko. Bumigat ang boses niya. Formalidad lang John. Papel lang yung marriage certificate. Elena. Doktor ka. Ikaw dapat ang pinakarasyonal sa lahat. Alam mong hindi ngayon ang oras para mag-away tayo. Mahinang sagot ko. Nang marinig niyang hindi ako sumisigaw. Lumambot ang tono niya. Tuloy ang church wedding bukas. Huwag kang mag-alala. Sa'yo pa rin ang title na Mrs. Mercado. Ikaw lang ang kikilalanin ng society. Wala akong sinabi ni isang salita. Nagbatuloy siya. Masyadong mahina si Lolo. Ang pinakagusto, niya lang mangyari, ay makita ang kasal natin. Huwag mo siyang bigyan ng heart attack sa mga ganitong panahon. Nang marinig ko ang tungkol kay Lolo, natihilan ako. Napakabait sa akin ng matanda. Tinuring niya, talaga akong parang sariling apo. Tuwing galing ako sa night duty. Pinagluluto niya ako ne chicken soup sa mansyon. Patago pa siyang nagtatanong kung inaway ba ako ni Jael. Hawak niya ang kamay ko habang sinasabi.
Hiya, ang buhay ni Lolo. Balang araw. Nasa, maga, kamay, mo, na, nangako ako sa kanya. Pero ang commitment, kung maglitas ng buhay. Hindi ibig sabihin papayag na akong tapakan ang pagkatao ko. Sabi ko, Yael, ang legal wife mo ngayon ay si Clara. Natapakan ang ego niya, namnamik ang poses niya. Kailangan mo ba talagang sabihin yan fact yan? Oh, pero Elena, ayoko sa mga taong nagmamarunong at nang-iipit. Tiningnan ko ang wedding program sa mesa. Fan-mood vows, panhay messages from parents, fan ba kake-cutting, and wine toast, lahat ng details. Perfect at classy, sobrang classy. Para natuloy itong isang malaking panloloko, sabi ko. Anong gusto mong mangyari? Hindi siya sumagot. Kaya ako na ang nagsalita para sa kanya. Gusto mong magbulag-bulagan ako. Gusto mong magsuot ako ng wedding gown bukas na parang walang nangyari. Gusto mong alagaan ko pa rin si Lolo para sa iyo. Gusto mong saluhin ko lahat ng chismis kapag nalaman ng mataw. Habang si Clara hawa ang legal title. Tapos ako ang magpapakahirap. Perfect na yan para sa'yo. Bilis ng hininga niya, Elena Reyes. Sumuzobra ka na. Tumawa ako, Yael. Sana pinakisipan mong mabuti ang ginawa mo. Sa kabilang linya, narinig ko ang mahinang tawa ni Clara. Yael. Agad siyang sumagot ng malambing. It's okay. Napakalambing ang boses niya. Sobrang lambing kaya tuluyan na akong nagising sa katotohanan. Binaba ko ang tawag. Nag-aalalang lumapit sa akin ang makeup artist. Draw, Elena. Okay lang po kayo tumayo. Ako at ibinaba. Ang zipper ng wedding gown. Okay lang. Nakmadali siyang tumulong. Nakpalit ako pabalik sa black coat ko. Kinuha ang bago. At naglakad papuntang pinto bago ako lumabas. Nilinggon ko ang wedding gown. Ang ganda niya. Pero hindi na yun para sa akin. Hinapal ako ng hotel manager. Dra, Elena, para po sa konfirmasyon ng program bukas. Inabutan ko siya ng calling card ko. I hold niyo lahat ng payments. Kokontakin kayo ng lawyer ko. Nashock ang manager. Pero, sabi po ni Sir Jael, sa inyo raw po kami makipag-usap. Lumabas akong hotel. Sinalubong akong malamig na hangin ng gabi. Sa parking lot, naghihintay pa rin ang driver na inassign sa akin ni Jael. Pagkakita sa akin, pinagbuksan niya agad akong pinto. Ma'am Elena. Sabi po ni Sir Jael, ihatid ko raw po kayo sa bahay na titirhan ninyo. Sa bahay na yun. Ako ang pumili ng lahat ng furniture. Sofa. Dining table. Curtains. Pati first aid kit sa guest room. Na inihanda ko in case bumisita si Lolo. Ako lahat nagayos noon. Ngayong naisip ko. Isa na lang itong nakakatawang alaala. Sabi ko. Huwad na. Nakalangan ang driver. Ma'am. Bilin po ni Sir Jael na dapat daw po umuwi kayo doon ngayong gabi. Tinaasan ko siya ang kilay. Wala na siyang karapatang utusan ako. Naiwang nakatayo ang driver. Naguguluhan. Nagbuka kong grab at dumiratso sa airport. Sa biyahe. Zinand ni Bea ang details na yung ticket. 1:40 phút sáng, flight to Tokyo. Ini-turn off ko ang location. Sharing sa phone ko. Nag-leave sa Viber. Group. Angie wedding prep. At nakamute na ang Mercado Family GC. Saka ko binuksan ang chat namin ni Yael. May message ulit siya, kumalma ka. Huwag kang malilate bukas. Matagal ko itong tinitigan. Bago nag-reply, ng isang salita. Okay. Pag-send. Pinatong ko ang phone sa hita ko. Sa labas ng bintana. Mabilis na dumadaan ang mga ilaw ng kalsada. Ngayon ko lang na-realize.
para umalis sa buhay ng isang tao. Hindi mo kailangan ng ingay o drama. Kailangan mo lang isara ang pinto. Habang akala niya, lilingon ka pa. Mudza 40 sang, sumakay ako sa aeroplano pa Tokyo. Bago ko ayo ang phone ko. 3 beses pang tumawa si Jael. Hindi ko sinagot kahit isa. Siguro akala niya, nagmamakto lang ako. Tulad ng ginagawa ko nitong nakalipas na 10 taon. Tuwing nagaway kami. Ako palagi ang unang sumusuyo. Hindi dahil wala akong sariling paninindigan. Kundi dahil akala ko, ang relasyon na papunta na sa kasalan ay hindi biro. Tahimik at cool si Jael. Hindi mahilig mag-explain. Ginawan ko siya nung napakaraming excuses. Na si Clara yung naudlot niyang first love nung kabataan nila. Na masyadong mabigat ang pressure sa kumpanya kaya nakakalimutan niya ako. Na mahina ang lolo niya at naipit lang siya. Naintindihan ko silang lahat. Sarili ko lang ang hindi ko naintindihan. Paglipad ng eroplano. Paliit ng paliit ang mga ilaw ng siyudad. Tiningnan ko ang Pilipinas sa ibaba. At bigla kong nasip ang kapit na engagement na min penamtrok. Hinawakan ni Lolo ang kamay ko at binigay ang isang antique emerald brooch. Isang family heirloom. Sabi niya, Hiya. Hindi lang talaga marunong magsalita itong si Jael. Pero nakikita ni Lolo na hindi niya kayang mabuhay nang wala ka. Naniwala ako noon. Ngayon ko lang na-realize. Minsan, ang hindi kayang mabuhay nang wala ka ay hindi pagmamahal. Ibig sabihin lang noon. Sobrang pakinabang mo sa kanya. Pag-landing ko sa Tokyo. Umaga ng araw ngang kasal namin sa Pilipinas. Pagbukes ko na phone. Bumaha ng messages sa wedding GC. May nagtatanong nasan ang bride. Nagchat ang makeup artist wala po sidra. Elena sa suite niya. Umaandar na raw ang convoy ni sa Jael. Kalahati ng guests. Nasa simbahan na. Sa dami enge message. Umangat ang chat ni Jael. Nasaan ka? Elena, huwag kang magbiro ng ganito. Nasa katedral na si Lolo. Gusto mo ba siyang ipahiya hindi ako nag-reply? Naksen ang video si Bea. Sa video, bongga ang setup ng Manila Cathedral. Punong-puno white roses ang isla. Sa unahan. Nakatayo ang pre-wedding photo namin. Kuha yun last year. Naka-white gown ako. Nakatayo siya sa tabi ko. Nakaakbay. Pinapangiti? Siya ng photographer nun pero hindi niya magawa. Kaya sabi ko, hayaan na natin yan. At heto ngayon sa malaking screen ng kasal namin. Walang pagmamahal sa mga mata niya. Sumusunod lang siya. Sa video, nagbubulungan ang mga guests. Nakatayo si Jael sa altar. Madilim ang mukha. Nakaupo sa front row si Don Alejandro. Nakasuot new dark suit sa tabi niya. Nakapatong ang pillbox ng mga gamot niya. Halatang hindi pa niya alam ang nangyayari. Panay ang lingon niya sa pinto ng simbahan. Bahagyang kumirot ang puso ko. Hindi para kay Jael, kundi para sa matanda. May utang na loob ako sa kanya. 3 taon na ang nakararaan. Noong bagong pasok pa lang ako bilang surgeon sa Mercado Medical Center. Maraming nagdududa sa kakayahan ko. Masyado raw akong bata. Si Lolo ang nag-decide na ako ang hahawa ng kaso niya. Sabi niya sa doktor, skill ang tinitinan. Hindi edad. Dahil doon, mabilis akong napromote bilang head surgeon. Tuwing check-up, gusto niya ako lang ang magbabasa ng lab results niya. Sobrang thankful ako sa kanya, pero ang utang na loob ay hindi pwedeng maging kadena para igapos ako. Nag-message ulit si Bea. Gumamit ng PR team si Jael para paktakpan. Na-delay raw ang flight mo kaya na-postpone ang kasal.
Reply ko gusto pa rin niyang ituloy. Nagpadala siya ng mga tao sa bahay niyo at sa kondo mo para hanapin ka. Napangisi ako. Siguro na-realize na niya. Sa wakas na hindi ako nakukulong. Sa kwarto para hintayin ang panunuyo niya. After ba mo'y food? Tumawag si Jael. This time, sinagot ko. Halatang nakpipigil ngang galit ang boses niya. Nasa abroad ka. Sinong nagbigay sa iyo ngang karapatang umalis na katayo? Ako sa harap ngang floor-to-ceiling window ngang hotel ko sa Tokyo. Pinapanood ang mga naklalakat sa kalsada. Sarili ko, ako si Dra. Elena Reyes, alam mo ba kung anong araw ngayon? Alam ko. At umalis ka. Kasal na ang groom. Anong gagawin ko diyan? Maging abay sa asawa mo. Natahimik sa kabilang linya. Nangit-ngit ang mga ngipin niya. Sinabi ko na sa'yo. Emergency. Yung kay Clara. Yael. Ihatid mo sa altar. Yang emergency mo. Elena tuluyan na siyang sumabog. Dati, kapag sinisigawan niya akong ganito, sumusuko ako kasi takot akong galitin siya. Takot akong sabihin niyang, wala akong pangunawa. Takot akong masira ang matagal naming relation ng dahil lang sa isang pagawe. Ngayon, nakakairita na lang ang sigaw niya. Sabi ko, Yael, ay cancel mo na ang kasal. Tumawa siya ng malamig. Akala mo ba ikaw lang ang pwedeng mag-cancel ng kasal nato? Pinahol ko na ang kontrak sa hotel. Pati payment sa koordinator. Kukontakin kayo ng lawyer ko. Panggalan ko ang nakasulat sa imbitasyon. Kung wala ako, walang mangyayari. Bina-blackmail. Mo ba ako? Inorient lang kita. Bumigat ang pahinga niya. Ano bang gusto mo? May narinig akong mahinang boses sa background. Yael, nakausap mo na ba si Elena? Si Clara yun. Ibig sabihin, nasa simbahan din siya mismo. Natawa ako. Nandiyan naman pala si Clara. Ituloy niyo na lang ang reception niyo. Biglang nanlamig ang poses ni Jael. Huwag mo siyang idamay dito. Hindi ba asawa mo na siya? Yael, pwede ba? Tigilan mo ng pagiging ipokrito. Hindi na ako naghintayang sagot. Pinatayan ko siyang tawag. Ngayon, ako na ang unang nagbababang ng telepono. Pagsapit ng gabi sa Pilipinas. Hindi na may tago ang balita. Kasal sa cathedral. Hindi sinipo. Bride. Naglabas ng statement, ang mga merkado na masama raw ang pakiramdam ko. Pero may mga guest na nakakita kay Clara na patagong pumasok sa side door ng simbahan. May nakahukay din ng picture nila ni Jael sa City Hall. Sumabog ang family at hospital GCs. Dami nag-PM sa akin. Doc Elena, anong nangyari? Wala akong inexplain. Iniba ko lang ang privacy settings ko sa FB at IG at ginawang public. Nagpost ako ng picture ng street sa Tokyo. May caption na, on vacation, do not disturb. After my food, ni-like ni Jael yung post. Tapos sinunlike din. After half an hour, sunod-sunod, na tumawag ang mga tita ni Jael. Sumisigaw ang isa sa kabilang linya. Elena, ang tigas talaga ng ulo mo. Ang laking event nito. Tapos aalis ka na lang basta-basta. Saan namin ilalagay ang mukhang pamilya? Tanong ko, alam niyo ba na kahapon? Civil wedding sina Jael at Clara. Natahimik siyang ilang segundo. Tapos sumagot, lalaki yan. Minsan, naliligaw talaga. Ang daming taon na ninyong makasama ni Jael. Bakit mo papatulan? Yung babaeng yun na kararating lang galing abroad. Natawa ako. Naliligaw pero kabisado ang papuntang City Hall. Napahiya at nagalit ang tita. Huwag kang magpilosopo. Inatake sa puso si Lolo dahil sa ginawa mo. Kung may konsensya ka, umuwi ka agad at huminghi ng tawad. Nanlamig ang boses ko. Bakit siya inatake?
Mas maganda sigurong tanungin. Niyo ang pamangkin ninyo. Pinatayan ko siya ng tawag. Pagkatapos noon, binlok ko ang buong merkado clan. Nakumpulan sila sa gulo. Habang sa mundo ko, tahimik lang, kinagabihan. Umattend ako ng nakaschedule kong medical conference. Dati ko pa dapat sasalihan ito. Pero na-postpone dahil sa kasal. Ngayong walang kasal. Hindi na sayang ang slot ko sa loob ng hall. Nakinig ako sa lecture ng isang foreign professor tungkol sa latest updates sa complex aortic dissection surgery. Punong-punong notas ang notebook ko. Ayokong siray ng palpak. Na love life ang professional career ko. Pero after the conference, matagal akong nakatayo sa harap ng salamin sa restroom. Medyo namumutla ako. Nahilamos akong malamig na tubig at sinabi sa sarili ko, Elena Reyes. Huwag kang lilingon pabalik. Kinabukasan. Nag-send ulit. NG picture si Bea. Sa dining table sa Forbes Park Mansion. Nakaupo si Clara sa upuan na laging inuupuan ko. Nakabayad dress. Nakalugay ang buhok. Sa tabi niya, pinaksisilbihan siya ngang pagkain ni Jael. Patagong kinuha ng isang pinsan ni Jael ang picture. Maikli lang ang caption, ang bagong Mrs. Mercado. Opisyal nang nakaupo sa pwesto. Tiningnan ko lang ito. Saklit at nak-lockout na. Well, bakante ang upuan. May upo talaga, pero sana tandaan nila, madaling palitan ang pwesto. Pero hindi ang responsibilidad ng isa ni Bea ang picture. Nag-message siya, magaling din siyang pumili ngang timing. Kakakansela lang kasal, nagahanap ang mga merkado ngang panakibutas sa iskandalo. Tapos heto siya, pumapasok bilang legal wife. Perfect para ilihis kay Jael ang usapan na may iba palang plano ang pamilya. Tinitigan ko ang mukha ni Clara sa photo. 2 years younger. Siya sa akin. Mukhang inosenta, medyo nakababa ang dulo nga mata niya. Kapag nagsasalita siya, parang laging inaapi, sabi ni Jael noon. Kulang lang daw sa sense of security. Si Clara, dati, naawa pa ako sa kanya, napilitang mag-abroad nung bata. May malalang sakit ang papa, hindi nga naman madali. Ngayong ko lang na-realize. Ang lack of security niya. Planadong-planado. Planado para magpakasal isang araw bago ang kasal namin. Planado para hindi siya matanggihan ni Jael. Planado para ako. Si Elena. Ang magparaya dahil sa konsensya. Pero may isang bagay siyang namaling ang kalkula. Wala na. Akong balak magpakamartir. Kinagabihan. Nag-message ulit si Jael. Nagahanap si Lolo. Nasan ka raw, hindi ako nag-reply. Nag-chat ulit siya. Mahina siya, kahit magpaalam ka lang. Hindi pa rin ako sumagot. Ilang minuto lang. Tumawag si Don Alejandro via video call. Tiningnan ko ang pangalan niya sa screen. Natigilan ang magdaliri ko. Pero, in the end, sinagot ko. Nasa library si Lolo. Mas namumutla siya kaysa dati. May nakabalot na blanket sa balikat niya. Pagkakita sa akin. Ngumiti siya. Apo. Nag-enjoy ka ba diyan? Biglang sumikip ang lalamunan ko. Lolo. Kumaway siya. Huwag mong pakinggan ang sinasabi nila. Pagod ka sa trabaho. Tama lang na magpahinga ka. Nang makita ko ang pagod sa mga mata niya, naisip ko, baka alam na niya ang nangyari. Pero hindi siya nagtatanong. Binibigyan niya ako ng pagkataong itago ang pride ko para hindi na ako mag-explain pa. Kaya hindi ko rin mabulgar ang dumingang pamilya nila habang may sakit siya. Sabi ko, umiinom po ba kayo ng gamot? Sa tamang oras tumawa siya. Umiinom. Yung listahan na ginawa mo? Pinapaskil ko sa mayordoma sa pader. Balan mo't ngay. Sinong maglakas loob makalimot, ngumiti rin ako. Natahimik siya saglit.
Tapos biglang nagtanong Galena. Babalik ka ba? Sobrang bagal at hinangang boses niya. Hindi parang lolo na nagtatanong sa apo, kundi parang matandang natatakot maiwang mag-isa. Kumirot ang dibdib ko. Lolo, babalik po ako ng Pilipinas. Pero hindi muna ngayon. Tiningnan niya ako. May nagawang mali si Jael. Hindi ako sumagot agad. Bumuntong hininga si lolo. Parehong-pareho silang papa niya. Nung bata, akala nila makukuha nila lahat. Kapag nawala na, doon lang nila maintindihan na walang madaling kunin sa mundong ito. Napahigpit ang hawak ko sa phone. Lolo, magpagaling po kayo. Tumango siya. Ikaw rin. Hiya, huwag mong hayaang apihin ka. Pagkatapos ng tawag, matagal akong nakaupo sa hotel room. Umulan sa labas. Naalala ko ang gabi ng engagement namin nung patagong inabot sa akin ni lolo ang isang susi. Sabi niya susi ang nege library sa mansyon. Kapag inaway ka ni Yael, pumunta ka sa akin. Ipagtatanggol kita. Tinago ko yung susi. Nasa bag ko pa rin hanggang ngayon. Nilabas ko at tiningnan. Tapos, nilipat ko sa kabilang pocket ng bag. May mautang na loob na kinikilala ko. Pero hindi ko ito babayaran gamit ang kasal ko. Sa ikatlong araw, nag-start ng mag-post. Clara za FB at IG. Nag-post siya na picture na garden sa mansyon. Ngam nga tita ni Jael. At nang kamay niyang suot ang emerald brooch. Kilala ko yung brooch na yun. Yun yung binigay sa kay ni lolo nung engagement. Sabi ni Jael noon, masyado raw mahal yung alahas at baka may wala ko lang sa ospital. Kaya tinago niya muna, pansamantala sa safety vault, NGMA Mercado. Ngayon, suot na ni Clara ang caption. It feels so good to be valued by the elders. Sa sobrang galit, tumawag agad si Bea. Ang kapal na mukha, binigay sa iyo ni lolo yan ako naman. Kalmado lang. Nag-screenshot ako at sinabi. Sinabi mo lang, hindi mo awayin walang. Kwentang awayin yan. At hahayaan mo lang siyang magmayabang sinarado ko ang laptop ko. Hayaan mo siyang maksaya. Kung gaano siya kataas lumipat. Ganon din kasakit ang baksak niya. Natahimik si Bea. Yets ko, iipunin ko lahat ng ebidensya. Pati yung pre-wedding photos na pinos ng mga merkado gamit ang pangalan mo. Isabi din natin. Nakasabi na. Sabi ko, nagpatuloy ako sa pag-attend ng conference. Sa umaga, nakikinig ako na lekture. Sa gabi, nagtatrabaho ako sa mga clinical cases. Nasa encrypted hard drive ko ang surgical plan para kay Don Alejandro. Isang buwan, after ng kasal dapat ang scheduled operation niya. Elective surgery ito. Hindi emergency. Isang taon ko yung pinahandaan. Complex ang kondisyon niya, aortic aneurysm sa isang delikadong pewesto. Plus may coronary artery disease pa. Hindi naman sa walang ibang pwedeng gumawa nito sa Pilipinas. Pero ako lang ang nakakaalam ng buong medical history at risk factors niya. Nangako ako ang mag-opera sa kanya after the wedding. Ngayon, iba na ang sitwasyon. Hindi ko isusugal ang buhay ng pasyente ko dahil lang galit ako. Pero hindi ko rin hahayaang gamitin akong nga merkado bilang manugang o apo nila. Para sa akin, malinaw ang linya sa pagitan ng dalawang role na yun sa ika-4 na araw. Nag-email si Yael. Subject tama na ang paginarte. Ang laman, mas nakakatawa. Sabi niya, malaking sampal. Daw sa parehong pamilya, ang pag-cancel ng kasal. Kaya kailangan kong umuwi agad para sabihin sa guests na napospone lang dahil sa health condition ko. Sabi pa niya, hindi raw makakaapekto si Clara sa posisyon ko. Last sentence, si Lolo ang pinakanaktiwala sa iyo. Huwag mo siyang biguin. Prinin ko
as PDF yung email at sinabi. Tapos nagreply. Ako ayusin mo muna. Yang legal marriage mo bago tayo mag-usap. After ng food, tumawag siya. Hindi ko sinagot. Tumawag ulit. Binaba ko. Pang-10 tawag. Binlock ko ang number niya. Naging tahimik ulit ang mundo ko. Pero 2 araw lang ang tinagal ng katahimikan. Sa ika-7 araw. Madaling araw. Nayising ako sa tawag mula sa isang unknown. Number galing sa ER ng Mercado Medical Center. Mabilis magsalita yung nasa kabilang linya. Elena. Sorry for disturbing. Inatake po si Don Alejandro. Severe chest and back pain. CT scan. Shows acute aortic dissection. Agaw buhay po siya. Napabangon ako sa kama. I send mo agad ang scan sa encrypted channel. Nakahinga ng maluwag yung caller. Si po. Doc, pinapakiusap din po ngang pamilya na umuwi na kayo agad para maging head surgeon. Tiningnan ko ang madilim pang langit. Sa labas ang bintana, iligtas mo na. Natin ang buhay niya. Nasaan ang surgical team ninyo? Sabi po ni Dr. Carlos. Masyadong kompleks ang kaso at high risk. Kayo lang daw po ang nakakaalam ng backup plan. Bumaba kong kama at binuksan ang laptop. I connect mo ako kay Dr. Carlos. Ilang saklit pa. Narinig ko ang boses ni Dr. Carlos, ang head ng cardiothoracic surgery ng MMC at isa sa mga mentors ko, Elena. Bad news. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Lumalaki ang punit kumpara sa last assessment natin. Mahina si Don Alejandro kung susundin natin ang standard reconstruction procedure. Masyadong delikado. May backup plan ka di ba upo? Nasa hard drive ko. Natahimik siya. Teka. Nandito sa tabi ko. Si Jael. Gusto kang kausapin. Tinitigan ko ang naglo-load na CT scan sa screen. Ayoko. Natahimik si Dr. Carlos. Hindi na siya nagpumilit. Titingnan ko muna ang scans. Mag-online ka para sa konsultasyon. Kope. Doc? Sabi ko, pero sa susunod na segundo. Nag-vibrate ulit ang phone ko. Ibang number. Sinagot ko. Narinig ko ang boses ni Yael sa unang pagkakataon. Nawala ang mayabang at kalmado niyang tono. Elena. Agabuhay si Lolo. Nakatingin ako sa CT scan. Alam ko. Umuwi ka. Hindi yun pakiusap. Utos yun. Bigla akong natawa. Kahit sa kanitong oras. Ang unang reaksyon niya ay utusan ako. Na parang asong kapag kailangan niya. Dapat nandun agad. Sabi ko, Yael, ibigay mo ang phone kay Dr. Carlos. Ako ang pamilya niya, hindi ako doktor. Nakpipigil siyang galit. Hindi ngayon ang oras para magmatigas ka. Kalmadong-kalmado ang boses ko. Nasa medical consultation. Ako, di bumili kang tiket ngayon din natigilan ako. Yael, asawa mo dapat ang kinakausap mo ngayon. Natahimik sa kabilang linya, ilang segundo. Suminghal siya, Elena Reyes. Kailangan mo ba talagang manumbat sa ganitong oras na pangisi ako? Bakit? Yung bago mo bang asawa? Pangpirma lang sa City Hall. At hindi pangopra nakakabinging katahimikan ang sumunod. Lumipas ang ilang segundo bago nakapagsalita si Yael. Elena. Nire-revive. Si Lolo kaya nakatingin. Ako sa CT scan. Bakit mo ba ako ginagalit? Muntik na akong tumawa. Nagpakasal? Siya sa iba. Gusto niya akong magpanggap? Na bride sa mismong araw ng kasal. Binalewala niya. Lahat ng sakripisyo ko. Tapos ngayon na agaw buhay ang lolo niya. May ganap pa siyang magalit at masaktan. Hindi kita ginagalit. Sabi ko, nire-remind lang kita sa realidad.
Realidad na kailangan ni Lolo. Realidad na hindi. Na ako miyembro NG Pamilya Mercado. Bumigat ang hininga niya. Sa background, naririnig ko ang nakmamadaling mga yabak at tunog nga makina sa AR. Tapos narinig ko ang isang batang doktor, Sir Jael. Kailangan na po natin ng pirma sa consent form. Sabi ni Dr. Carlos, kailangan niyo munang intindihin ang plano at risks ni Dra. Elena. Binaban ni Jael ang boses niya. Elena? Ay send mo sa akin ang plan. Sabi ko, isasend ko sa ospital. Hindi sa'yo, pamilya ka. Pwede kang pumirma. Pero hindi mo pwedeng i-bypass ang medical protocol. Kailangan mo ba talagang maging ganito kalamig? Nakatingin ako sa CT scan. Malaki ang punit sa ugat. Maraming complications ang matanda. Bawat minutong lumipas, tumatas ang risk. Ayoko nang makipagtalo kay Jael. Ibigay mo ang phone kay Dr. Carlos. Hindi humalaw si Jael. Nanlamish ang boses ko. Kapag nag-aksaya ka pang bamuye, mamatay ang lolo mo. Sa wakas, natauhan siya. Binigay niya ang phone kay Dr. Carlos. Nagsimula na naming ianalizang scans. Dito, ang punit. Sinumin ko ang imahe. Masyadong delikado ang standard approach. Sa backup plan, kailangan muna nating ay secure ang proximal and bago gawin ang segmented reconstruction. Sinong available sa ospital ang ngayon? Nagbigay ng ilang panggalang ng surgeon si Dr. Carlos. Sabi ko aga. Kaya nilang i-stabilize siya. Pero para sa mismong opera, mas maganda kung hihintayin ako. Kailan ka makakabalik? Tanong niya. Maghahanap akong pinakamagang flight. Papasikasuhin ko ang aeromedical channel natin. Huwag ninyong gamitin ang private resources ng mga merkado. Gusto ko. Magpadala ang ospital ng official invitation for consultation. Babalik ako bilang doktor. Nagets agad ni Dr. Carlos. Natahimik siya. Tapos hininaan ang boses. Elena. Medyo magulo rito sa labas. May isang resident na hindi alam ang nangyari sa inyo. Sinabi niya sa harap ni Clara na asawa lang daw ni Sir Jael ang pwedeng gumawa nga operasyon. Natigilan ang mga daliri ko. Nandiyan din si Clara o. Hawak-hawak yung marriage certificate. At sinasabing siya ang totoong Mrs. Mercado. Ngumiti ako ng pilit. Edi siya ang mag-opera. Bumuntong hininga si Dr. Carlos. Huwag kang magpadala sa galit. Hindi ako galit. Hindi ba siya si Mrs. Mercado? Edi akuin niya ang responsibilidad ng isang Mrs. Mercado. Natahimik si Dr. Carlos. Elena. Si Don Alejandro pa rin ang pasyente natin. Alam ko. Pumikit ako, kaya babalik ako, pero hindi bilang fiancé ni Jael. Lalong hindi bilang apo nga merkado. Maliwanag po ba? In-upload ko ang backup plan sa encrypted system ng ospital. Malinaw ang file name Emergency Surgical Plan for Acute Aortic Dissection, Don Alejandro Mercado. Provided by Dr. Elena Reyes for medical team use only. Hindi ito internal family document. Hindi ito pabor galing sa future wife. Ito ay tungkulin ngang isang doktor sa pasyente niya. Paka-upload. Nakbook agad ako ngang tiket pabalik ngang Pilipinas. Nagising si Bea sa tawa ko. Pagkarinig sa nangyari. Minura niya. Agad ang M.A. Mercado. Ang kakapal ngang mukha nilang hanapin kahabang kinukuha ko ang passport ko. Sabi ko aga buhay. Si Lolo. Uuwi ako. Nagpanik siya. Elena. Hindi kita pinipigilang magligtas ng buhay. Pero natatakot ako na pag-uwi mo. Gagamitin na naman nila yung utang na lupa para ipitin ka. Kaya kailangan ko ang tulong mo sa ilang bagay. Ano yung first?
Kumuha ka ng timeline tungkol sa civil wedding nina Jael at Clara, yung wedding invitation natin. Tapos, yung post ni Clara about sa brooch. Pagsunod-sunurin mo. Kope. Second, kausapin mo yung lawyer nating. Ihanda niya ang annulment of engagement at financial settlement. Mga lugi sa kasal. Damage to my reputation. At yung patuloy nilang paggamit sa pangalan ko sa media para pagtakpan ang gulo nila. Isama mo lahat. Noted. Third, paglanding ko sa airport. Dapat nandun ka, huwag mong hahayaan na may lumapit sa aking kahit sinong merkado nang hindi kakasama. Kumalma ang boses ni Bea. Ako nang bahala. Bago ibaba ang tawag. Nagtanong siya. Kaya mo bang manatiling kalmado? Sa LBNG or sinarado? Ko ang maleta ko. Kaya. Ko. Basic skill ng doktor na iwan ang personal issues sa labas ng OR. Pero yung matraso nila sa akin sa labas ng OR, sisengilin ko sila isa-isa. Hindi ako natulog sa flight pabalik ng Pilipinas. Binasa ko ng binasa ang medical history ni Lolo at nire-review ang protocols in case of complications sa opera. Walang tigil sa pagtawag si Hael gamit ang unknown numbers. Nambarang assistant niya. Nambangang kamag-anak niya. Sunod-sunod. Pinindot ko lang ang decline sa lahat. Bago lumapag ang eroplano. May 999 missed calls. Ako. Nang makita ko yung number na yun sa screen. Tinignan ko lang. Yung nagahayag ay 999 calls. Sa wakas. Nagpanik na rin siya. Pero nagpanik siya dahil sa buhay ni Lolo niya. Sa reputasyon nege pamilya nila. At sa pagkawalang ang pinakapakinabang na tao. Sa buhay niya, hindi dahil. Sa akin, paglanding. Inong ko ang phone ko. Asakto pumasok ang kukotu 1,000 mula kay Jael. Sinagot ko. Paos ang boses niya. Nasaan ka sa airport? Susunduin kita. Huwag na. Elena. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Ngayon. Huminto ako. Madaming tao sa rival area. Hila-hila ko ang maleta ko. Mahina ang poses ko. Yael. Mukhang hindi mo pa rin gets. Umuwi ako dahil kailangan ng pasyente ko ang doktor niya. Hindi dahil kailangan mo future wife. Napatihil ang pahinga niya. Nagpatuloy ako. From now on, lahat ng communication dadaan sa ospital. Subukan mo akong utusan bilang pamilya mo. Puputulin ko agad ang lahat ng ugnayan ko sa inyo. Elena. Tuluyan nang lumambot ang boses niya. Hinahanap ka ni Lolo. Hinakpitan ko ang hawak sa phone. Pero hindi ako bumigay. Sabihin mo sa kanya. Kakawin ko ang best ko. Hindi mo ba ako kayang tignan kahit saglit masyadong huli na yung linya na yun? Masyadong huli para isipin kong seryoso siya. Sabi ko. Yung bago mong asawa ang patitigan mo sa sarili mo. Tapos binaba ko ang tawag. Sa labas ng airport. Naghihintay na si Bea. Kinuha niya agad ang maleta. Ko. Ready na ang mga papeles. Tumango ako. Tiningnan niya ako. Nawa siya. Pero galit din. Nasa ospital, lahat, NG, merkado. Pati si Clara. Nagpost pa. Nasa FB. Sabi niya. Susuportahan daw niya si Jael sa pagsubok na to. Sumakay ako sa kotse. Hayaan mo siyang magpost. Hindi ka man lang nabubwisit tumingin ako sa labas ng bintana. Habang mas mataas ang pwesto niya. Mas makikita ang lahat kung deserve. Ba niya diyan? Dumiretso kami sa ospital. Nakpalit akat akong white coat. Bago ako pumasok sa consultation room. Nakita ko si Hael sa dulong ng koridor. Isang linggo kaming hindi nakita. Pumayat siya. Pagkakita sa akin.
Biglang namula ang mga mata niya. Elena. Humakbang siya palapit. Huminto ako at itinaas ang kamay ko para pigilan siya. Sir. Ang pamilya po ay sa waiting area lang. Biglang namutla ang mukha niya. Nilampasan ko siya. Sa di kalayuan. Nakatayo, si Clara. Hawak-hawak pa rin niya yung marriage certificate. Na parang yun lang, ang alas niya. Tiningnan ko siya. Tiningnan niya rin ako. May halong takot at inggit sa mata niya. Hindi ko siya pinansin. Bago sumara ang pinto ng consultation room. Narinig ko ang mabulungan sa labas. Bumalik nga talaga siya. Yumuko ako at nagsuot ng mask. Oh! Bumalik ako. Pero hindi para ayusin ang sira naming relasyon. Bumalik ako para gampanan ang tungkulin ko bilang doktor. At para bawin ang hustisya para sa sarili ko sa loob ng consultation room. Ramdam ang tensyon. Pinakita ni Dr. Carlos sa monitor ang latest CT scans. Nakapaligid ang mga department heads. Walang naglalakas loob magsalita tungkol sa walang kwentang bagay. Hinubad ko ang kuat ko at tumayo. Sa harap ng screen, lumalaki ang punit. Hindi na pwedeng idalay. Zuzundin natin ang backup plan na in-upload ko kagabi. Pero magdadagdag tayo ng standby cardiopulmonary bypass machine. Kumunot ang ng head ng anesthesiology. Masyadong mahina. Ang baga at puso ni Don Alejandro, hindi niya kakayanin ang mahabang procedure. Kaya hindi natin masusunod ang normal reconstruction sequence. Kumuha ako ng marker at ginuhit ang path sa whiteboard. Ay sekure muna ang proximal end. Tapos ang distal. Hindi pwedeng banatin ang gitna. Masyadong manipis at marupo ang ugat. Tumango si Dr. Carlos. Pareho tayo ng assessment. Napansin ko ang tingin ng ilang batang doktor sa akin. Alam ko kung anong isip nila. Lolong nga merkado ang pasyente. Pamilyang munti ko ng pasukan. Nok pokososyo ibo si Joel. Pero heto ako. Bumalik para mag-opera. Kung chismis lang ang pag-usapan. Shopot na to para mag-viral. Pero walang nangahas magsalita. Dahil sa walang kwenta ang chismis. Buhay ang pinakamahalaga. Pagkatapos ng meeting. Sabi ni Dr. Carlos. Kailangan ng pre-op briefing sa pamilya. Ikaw o ako sabay tayo. Sabi ko, tiningnan niya ako. Sur ka sur? Hindi ako takot harapin si Jael. Ayoko lang na gamitin niya ang personal connections namin para ibaba ako sa ganitong sitwasyon. Dapat sobrang linaw ngang boundaries. Punong-puno ng mga merkado ang family conference room. Nakatayo sa harap si Jael. Nakaupo sa tabi niya si Clara. Mapula ang mga mata niya. At hawak pa rin niya ang marriage certificate. Parang takot na walang makapansin na asawa na siya. Pagpasok ko. Biglang tumahimik ang lahat. Tumayo agad. Si Jael, Elena. Hindi ko siya nilingon. Pinatong ko ang medical chart sa mesa. Critical condition ang pasyente. Ay explain namin ni Dr. Carlos ang mga risks niya operasyon. Bubuka pa lang sana ang bibig ni Jael. Naunahan na siya ni Clara. Draw, Elena. Pinakakatiwala. Namin sa inyo si Lolo. Sadyang tinawag niya akong Dra. Elena para ipaalala sa akin na siya ang nasa side ng pamilya at ako ay doktor lang. Tumango ako. Mrs. Villanueva. Tutal ikaw naman ang legal wife ni Mr. Mercado. Pwede kang makinig. Natigilan siya. Nakatinginan ang matita ni Jael. Ang salitang legal. Wife galing sa akin. Ay mas masakit pa sa anumang sumbat. Nagsimula akong mag-explain ng risks. Severe bleeding. Unstable circulation. Risk of brain damage. At post-op infection, bawat isa. Nakamamatay. Habang nakikini, lalong namumutla si Clara sa huli.
Hindi niya kinaya at sumingit siya. Kailangan po bang ganyang nakakatakot? Nam nga salita ang gamitin niyo. Tiningnan ko siya. Pre-op briefing ito. Hindi wedding vows. Agad na mula ang mga mata niya. Nag-aalala lang po. Ako kay Lolo. Kung nag-aalala ka, makinig ka hanggang dulo. Sabi ko, kumunot ang noo ni Yael. Elena. Hindi doktor si Clara. Huwag mo siyang kausapin ng ganyan. Binaba ko ang ballpen ko. Mr. Mercado. Ako ang head surgeon ninyo ngayon. Kung hindi tanggap ng pamilya ang professional communication, pwede kayong lumabas at kumalma muna. Napatameme si Jael. Mas lalong tumahimik sa kwarto. Tinapos ko ang listahan ng risks at inilapak ang consent form. Kailangan kong pirmang next of kin. Nandito ba ang papa ni Mr. Ya lahat. Lumapit ang papa ni Yael. Madilim ang mukha niya. At nanginginig ang mga kamay. Pero biglang pinihilan ni Clara ang papel. Pamilya rin po ako. Pwede ba akong pumirma pagkasabi nun? Nagiva ang muka enega a Mega Mercado. Buhay pa ang anak ni Lolo. Anong karapatan ngang kakarating lang na asawa ngang apo na agawin ang karapatang pumirma? Tiningnan ko siya. Sa matang ang batas. Asawa ka ni Jael. Pero hindi ko ang first in line na medical representative ni Don Alejandro. Kung wala kang authorization mula sa mga anak niya, hindi mo sila pwedeng i-bypass. Naiwang nakabitin sa era ang kamay ni Clara. Bumulong si Jael. Clara? Huwag ka nang gumawa ng gulo. Napahiya si Clara. Yumuko ako. Siguro akala niya master ke ang marriage certificate niya. Pero ospital ito. Hindi sapat ang maging Mrs. Mercado para magimando hito. Pakapirma. Naglakad na ako palabas. Bigla akong sinundan. Ni Jael at inarangan sa koridor. Elena. Mag-usap tayo. Umiwas ako. Pero hinawakan niya ang pulso ko. Huminto ako at tiningnan ang kamay niya. Bitawan mo ako. Hindi siya bumitaw. Alam kong galit ka. Pero sa sitwasyon ni Lolo ngayon, pwede bang isang tabi muna? Natin ang problema natin. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Problema natin na mula ang mata niya. Yung kasal namin ni Clara. Mali ako. Pero hindi ko naisip na iwan kita. Tumawa ako ng malakas pagkarinig ko nun. Nasasabi pa rin niya yun. Kinasal ka. Pero gusto mo pa rin ako hindi ganun. Yung marriage cert. Ano tingin mo sa marriage cert? Resibo galing sa sari-sari store. Naguluhan siya. May malalang sakit ang papa niya. Pagbalik niya rito sa Pilipinas. Sobrang wasak siya. Sabi niya, kung iwan ko rin siya, baka, hindi na, niya kayanin. Gusto ko lang siyang tulungan. Tulungan hanggang City Hall. Elena, pwede bang huwag kang ganyan kasakit magsalita? Binawi ko ang kamay ko. Yael, alam mo ba kung anong pinakanaka-adiri sa'yo natigilan siya? Tuwing nananakit ka, lagi kang naghahanap ng dahilan para magmukhang mabuti ang intensyon mo. Humakbang ako palapit at tinitigan siya. Naawa ka kay Clara. Kaya pinakasalan mo siya. Agaw buhay si Lolo. Kaya kailangan kong umuwi. Hindi pwedeng mapahiya ang nga mertsado. Kaya tuloy ang kasal. Inuna mo silang lahat. Tapos gusto mong ako ang umintindi sumikip ang lalamunan niya. Hindi totoo yan. Namutla siya mula sa malayo. Nakita kami ni Clara. Narinig niya ang huli kong sinabi. Mabilis siyang lumapit. Draw, Elena. Ako po ang sisihin ninyo. Huwag ninyong idamay si Jael. Ako ang may kasalanan. Natakot lang po ako. Tiningnan ko siya. Ang bilis pumata ang luha niya. Gusto ko lang naman makaroon ng pamilya. Yael. Happy wedding. Ha? Sabi ko, nanigas ang mukha ni Jael.
Nakpatuloy ako. Tutal may pamilya ka na ngayon. Asikasuhin mo ang asawa mo. Huwag mo siyang hayang guluhin ang ex-fiancé mo. Halos mabura ang paawa effect sa mukha ni Clara. Bumulong si Jael. Elena. Kailangan ba talagang humantong sa ganito? Hindi ko siya pinansin at pumasok sa locker room. Sa likod ko. Narinig kong umiyak si Clara. Jael, sana pala hindi na lang ako pumunta. Hindi agad sumagot si Jael. Kung dati, yayakapin at papatahanin niya agad ito. Ngayon, tahimik lang siya. Alam kong may lamat na ang relasyon nila. Pero hindi pa yun sapat. Bago mag-start ang operation. Inabutan ako ni Dr. Carlos ng papel galing sa legal department ng ospital. Confirmation na bumalik ako via official invitation ng Mercado Medical Center. At walang kinalaman ang personal ties ko sa pamilya nila. Pirmahan mo, too. Bumulong yung nurse sa tabi. Draw, Elena. Ang daming reporter sa labas. May nagpakalat ng chismis na futur Mrs. Mercado ka raw kaya. Kabumalik para iligtas. Si Don Alejandro. Napatihil ang ballpen ko. Ibig sabihin. Gusto pa rin gamitin. Nega pamilya. Ang panggalang ko para. Pagtakpan ang skandal. Kahit na may bago na silang Mrs. Mercado. Nakangat ako ngang tingin. Sinong nakpakalat umiling ang nursa? Inaalam pa po namin. Pero alam ko na ang sagot. Gustong patibayin ni Clara ang posisyon niya. Gustong isalba en pamilya ang pride nila. At si Jael, ayaw bumitaw sa aming dalawa. Kaya ang best move nila. Gawing malabo ang status ko sa matang publiko. Kinuha ko ang phone ko at nagpost ng public statement. Ako si Dr. Elena Reyes. Ang pagbabalik ko sa Pilipinas ay sagot sa official invitation ng Mercado Medical Center. Pasyente ko si Don Alejandro. Sa kasalukuyan, wala akong anumang relasyon kasalman o engagement kay Mr. Jael Mercado. Pakiusap na huwag magpakalat ng maling impormasyon at maling titulo tungkol sa akin. Paka-post. In-off ko ang phone ko sa labas na mur. Mabilis na nabasa ni Jael ang post. Narinig ko ang mahinang hulo. Sa labas, may naksalita. Nagpost si Dra. Elena ng official denial. Ano na lang ang status ni Clara? Nakakahiya naman itong pamilya Mercado nagsuot akong sterile gloves. Tumingin sa akin si Dr. Carlos. Ready tumango ako. Ready. Umilaw ang surgical light. Lumapit ako sa operating table. Sa moment na to, lahat ng luha. Away. Panloloko. At kasinungalingan. Naiwan sa labas. Ang mga kamay ko ay naklilaktas kang buhay. Habang pinapalaya ng puso ko ang sarili niya, hindi makasalungat ang dalawang bagay na yun. Inabot ngang tamting ang opera sa kalagitnaan. Mas malakas ang bleeding kaysa sa inaasahan. Singrupok eneyebasang. Papel ang gugat. Ilang beses nag-warning ang anesthesiologist. Bumilis ang boses niya. BP dropping. Unstable circulation. Dra. Elena. Hirap eye control ang distal and hindi. Ako nakangat ng ulo. Clamp. Inabot agad ng scrap nurse ang kailangan ko. Nakatingin ako sa surgical field. Nakakagulate kung gaano ako kakaumado. Pati ako. Nagulat sa sarili ko. Huwag magmadali. Clamp muna natin ang proximal. Sumunod ang buong team sa bilis na nga mga kamay ko. Sa loop ng oar. Walang Jael. Walang Clara. Walang nakanselang kasal. Pasyente lang. After tamting, nalagay ang huling tahi. Nakstabiliza ang vitals. Basang-basang ang pawis ang likod ng scrap suit ko. Huminga ng malalim si Dr. Carlos. Success. Inubad ko ang gloves ko. Namamanhit na ang mga daliri ko. Ilipat sa IQ.
Monitor closely for the next high muy bongga. Pagbukas na pindo na uwa. Nagsitayuan lahat sa labas. Si Yael ang unang sumugot, Elena. Kamusta si Lolo umatras? Ako nang bahagya. Umiwas sa kamay niya. Successful ang operation. We will observe. Nakahinga ng maluwag ang mga mertsado. May naya sa tuwa. Nasa likod si Clara. May halong iba't ibang emosyon ang mukha niya. Parang nakahinga rin siya ng maluwag. Pero at the same time, mas lalo siyang nakalala. Dahil alam niya na, after nitong operation, malalaman ng buong clan kung sino talaga ang pinaka-reliable sa oras ng pangangailangan. Tiningnan ako ni Jael. Paus na paus ang boses niya. Thank you. Tumango ako. Magpasalamat kayo sa medical team. Elena. Pinutol ko siya. Hindi pa totally safe ang pasyente. Huwag kayong humarang dito. Tumalikod ako at pumunta sa break room para magugas ang kamay, habang umahos ang tubig sa pulso ko. Napansin ko ang markang kuko sa palat ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sobrang tagal kong nagpipigil, naghihintay, si Bea sa doctor's lounge. Inabutan niya ako ng mainit na kape, nang makita ang maputla kong mukha. Namula ang mamata niya. Baliw ka talaga. Tamting. Kinuha ko ang kape. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Kompleks yung kasoy. Hininaan niya ang boses niya. Mas kompleks sa labas. Napatingin ako sa kanya. Inabot niya sa akin ang phone niya. Sumabog na ang social media. Una, kumalat ang hismis na tumakas ka sa kasal. Tapos, bumalik ka para iligtas ang lolo. NGMA Mercado. Tapos, may nag-share ang post mo. At sunod, may naglik ng official marriage record ni na Yael at Clara galing sa City Hall. Kasama ang petsa isang araw bago ang grand wedding natin. Biglang, nagiba ang gihip na hangin sa internet. Ibig sabihin, pinakasalan ni Yael ang ex niya. A day before the wedding? Tapos gusto niyang piliting magsuot ng wedding gown si Dra. Elena para sa church wedding. Ang kapal ng mukha mas malala, agaw buhay na ang lolo nila. Kailangan pa rin nila ang ex-fiancé. Hindi ba legal wife si Clara? Bakit si Dra? Elena ang nagliligtas sa lolo nila. Nabasa ko, wala akong naramdaman. Sabi ni Bea. Nagtatago na si Clara. Kinontak ako ng assistant ni Yael. Nagtatanong kung pwede mo raw ay take down yung statement mo. Natawa ako. Bakit hindi siya mismo kumausap sa akin? Binlock mo di bangisi ni Bea? Buti nga sa kanila. Uminom akong kape. Mapait. Pero nakakagising. Hindi pa nakakalipas ang 6 nga break ko. Nahanap din ako ni Jael. Nakatayo siya sa pinto ng break room. Hindi makapasok. Tumayo si Bea. Sir Jael? Doctor's lounge po ito. Sakin lang siya nakatingin. Gusto lang kitang makausap. 1 minuto lang. Binaba ko ang kape. Magsalita ka? Lumunok siya. Pwede mo bang i-take down yung post mo? Kakaupra lang ni Lolo. Masyadong agitated ang mga tao. Baka makaapekto sa recovery niya. Nakangat ako ngang ulo. Ganyan siya palagi. Tuwing nakutos. Laging ibang tao ang ginagamit na dahilan. Dati si Clara. Ngayon si Lolo. Sabi ko, may sinabi ba akong hindi totoo sa post na? Yun natahimik siya. Kasal na ako. May fiancé pa rin ako. Bumaba ang boses niya. Wala na. Natawa ako. Yael, the moment na pinirmahan mo yung marriage chart, kasama ang ibang babae. Tapos na ang lahat sa atin. Namutla siya, hindi ako pumayag na tapos na. Tiningnan ko siya. At bigla akong nakaramdam ng pagod. Hindi na mahalaga kung pumayag ka o hindi. Humakpang. Siya palapit, Elena. Alam kong gali ka.
pero kailangan ni lolong katahimikan. At kailangan ng pamilya ngang oras para ayusin lahat. Problema na yan na pamilya mo. Kailangan mo ba talagang maging ganyan kawalang puso? Tumayo ako. After tempting of surgery. Pagod na ang katawan ko. Pero sobrang linaw ngang isip ko. Sinong walang puso kinuha ko ang phone ko at pinakita. Ang picture ng civil wedding nila. Isang araw bago ang kasal natin. Napakasal ka kay Clara. Nilipat ko sa message niya. Binigyan ko lang siya ng title. Tuloy ang kasal. Huwag kang gumawa ng eksena. Pinilit ba kitang i-type yan naging kasing abo ngang semento ang muha. Niya nung oras na yun. Akala mo magtitis ako. Akala mo dahil mahal kita. Dahil nirerespeto ko si Lolo. At dahil ayaw kong ipahiya ang pamilya niyo, hahayaan ko na lang nasaksakin mo ako sa puso. Tapos isusuot ko pa ang wedding gown para paktakpan ang dugo na mula ang mga mata ni Jael. Hindi ganon. Binaba ko ang phone ko. Jael, huwag mo nang subukang pabanguhin ang sarili mo. Ngumiti nang nakakaloko si Bea. Sir Jael, dapat siguro binabantayan mo ngayon yung bago mong asawa. Kanina sa kohidor. Habang kinochamfort. Siya nga, natita mo. Sabi niya, misunderstanding lang po lahat. Maintindihan din ako ni Dra, Elena. Piniplay ni Bea ang voice record sa phone niya. Narinig ang pawang boses ni Clara, hindi ko po talaga gustong saktan si Dra, Elena. Pero hindi matuturuan ang puso. Ako po talaga ang mahal ni Jael. Naintindihan ko pong galit siya ngayon. Kapag gumaling na si Lolo. Hihingi ako ngang tawad sa kanya. May nagtanong paano ang church wedding. Bumulong si Clara kung anong gusto ni Jael. Susundin ko kung handang magparaya si Dra, Elena ng tahimik. Hindi ko siya awaying. Namatay ang recording. Katahimikan sa break room. Sobrang pangit ng mukha ni Jael. Natawa ako. Narinig mo, mas malinaw mag-isip yung bago mong asawa kaysa sayo. Naikuyom niya ang mga kamao niya. Hindi yan ang ibig niyang sabihin. Bumuntong hininga si Bea. Yun mismong sinabi niya. Ay ta-translate mo pa ba para sa kanya? Sir Jael, ang daling utuin sa inyo. Hindi siya pinansin ni Jael. Sa akin lang siya. Nakatingin, Elena. Bigyan mo pa akong konting oras. Para saan? Para ayusin ang gulo niyo ni Clara. Tapos maghihintay ako sa'yo. Maghihintay. Habang nagpapaanul kayo, maghihintay hanggang sa ibalik mo ako sa pagiging wife mula sa pagiging ex-fiancé na kita ko. Ang sakit sa mga mata niya. 10 taon tayong makasama. Ganun-ganun na lang, bayon sa'yo 10 taon. Sa wakas. Nasabi niya rin ang dalawang salitang yan. Sayang lang. Huli na. Jael, ang may namay. Hindi get out of jail free card. Ang may namay, ang di mabilang na chances na binigay ko sa iyo para magbago. Nakatayo lang siya ron. Parang napako. Sasahi dahil. Sa mga sinabi ko, biglang tumakbo papalapit ang isang ICU nurse. Dra, Elena. Nakamalay po sandali si Don Alejandro. Hinahanap po kayo. Tinatawag ang pangalan niyo, lumingon agad ako. Gustong sumunod ni Jael. Huminto ako. Bawal ang pamilya outside visiting hours. Natigilan ang mapaa niya. Sumunod ako sa nurse. Sa labas ng salamin. Nakita kong may oxygen mask si Lolo at maputla pa rin. Bahagyang nakadilat ang mga mata niya. Pakakita sa akin. Gumalaw ang mga daliri niya. Lumapit ako at yumuko. Lolo, successful ang operation. Huwag muna kayong magsalita. Magpakaling po kayo. Tumulo ang luha sa gilid ngang mata niya. Sobrang bagal. Parang ngayon lang na-realize ng matanda na ang dalawang paborito niyang bata ay hindi na kailanman magiging magkasama.
Gumalaw ang mga labi niya. Nabasa ko sa galon nito, sorry. Sumikip ang ilong ko. Pero hindi ako umiyak. Hinawakan ko lang ang kamay niya. Kailangan niyo pong mabuhay. Saka na natin pag-usapan ang iba kapag malakas na kayo. Sa labas ngang salamin. Nakatingin si Yael. Sobrang pula nga mata niya. Sa tabi niya. Nakatayo si Clara. Mahigpit na nakakapit. Sa palda niya. Siguro doon niya narealize. Kaya siyang ipasok ng marriage certificate sa pamilyang merkado. Pero hinding-hindi nito makukuha ang pusong matanda. Lalong hindi nito mapapalitan ng 3 taon. Nang mga walang tulog kong gabi sa pagbabasa ng medical records ni Lolo sa ikalawang araw. Estable na si Don Alejandro, pero nagikagulo sa pamilya. Merkado. Gustong pumasok ni Clara sa ICU para bisitahin siya. Pinigilan siya na nurse. Umiyak siya. Ako si Mrs. Merkado sinunod NG nurse ang protokol. Anong degree po ang next of kin kayo? Hindi makasagot si Clara. Asawa lang siya ni Jael. Hindi siya ang legal first-in-line relative ni Don Alejandro. Nakapasok siya sa Forbes Park Mansion. Nakaupo sa pwesto ko. Nasuot ang Emerald Heirloom. Pero sa Rules NG Hospital, wala siyang kapangyarihan. Nakadating agad ang balita sa mga kamag-anaki NG Merkado. Nagsimula ang bulungan. Anong kwenta ng marriage certificate na yan? Sa oras ng pangangailangan, sila na pa rin ang naglitas kay Lolo. Nakakahiya si Jael. Kapag nalaman ni Lolo ang totoo. Baka, atakehin na naman. Narinig June ni Clara. Namutla siya at, mabilis, nahinanap si Jael. Kakalabas ko lang warto nang harangin niya ako. Draw, Elena. Mag-usap tayo. Tiningnan ko ang relo ko. May rounds. Pa ako. 1 minuto lang. Namumula ang mga mata niya. Mahina ang boses. Pakiramdam niyo ba? Inagaw ko lahat sa inyo, tiningnan ko siya. Hindi pakiramdam. Fact. Kinagat niya ang labi niya. Sa pag-ibig. Walang nauna at nahuli. Tumango ako, pero sa batas at sa kasal. Meron. Natigilan siya. Nakpatuloy ako. Pwede kayong makabalikan. Pwede ka niyang piliin. Pwede rin niyang i-cancel ang kasal ng maayos, pero alam mong bukas na ang church wedding namin. Tapos pumayag ka pa ring? Magpa-civil wedding. 1 araw bago Noen. Hinayaan mo siyang itago. Sa akin yun para may tuloy. Ang kasal sa simbahan na walang kaalam-alam ang bride. Hindi yan pag-ibig. Kutsabahan yan para hiyain ang ibang tao. Bumuhos ang kluha niya, wala akong intensyong hiyain kayo. Sobrang mahal ko lang talaga si Jael. Ang kailing mo namang pumili, mapitsa pa sa pamamahal mo. Napasinghap siya, alis na sana ako. Nang bigla siyang magsalita, Draw, Elena. Huwag mong isipin na dahil mahal ka ni Lolo. Ikaw na ang nanalo. Huminto ako. Nawala ang power effect sa boses niya. May nakatagong lason na dito, kahit gaano ka pa kagaling. In the end, ako ang pinakasalan ni Yael. Hindi kailangan ng lalaki ang babaeng laging kalmado at puro trabaho. Gusto nilang maramdamang kailangan sila. Lumingon ako sa kanya, kaya pala nakpapanggap kang kailangan mo siya palagi. Umiwas siyang tingin. Alam kong tama ako. Ang kahinaan ni Clara ang paborito niyang armas. Kabisado niya si Jael. Gustong-gusto ni Jael na maging savior. Masyado akong independent. Kaya hindi. Siya nagmumukhang hero kapag kasama ako. Iba si Clara. Umiyak siya sa gabi. Sinasabing, kapag iniwan mo ako, wala na akong matatakbuhan. Pero hindi pwedeng mabuhay ang isang tao na lahing nakaantay na iligtas na iba. Kapag dumating ang totoong problema, wala siyang kayang harapin.
Sabi ko, tama ka, ikaw ang pinili niya, kaya please lang. Bantayan mo siyang mabuti. Huwag mo siyang hayaang guluhin ulit ako. Nangiwi ang mukha niya. Sakto namang naglakad si Bea mula sa kabilang dulo ng koridor. May hawak siyang malaking envelope. Elena. Nandito na si Ate Cruz. Napatingin si Clara sa envelope. Anong lawyer natawa si Bea? Pake mo ba? Mrs. Mercado na mula. Tapos namutla si Clara. Hindi na namin siya pinansin at pumasok kami sa conference room. Si Ate Ana Cruz ang lawyer ko. Nilapag niya ang mga dokuman. Sa harap ko, Draw, Elena. Ready na ang annulment of engagement at settlement agreement. Nandito na yung penalties for the hotel. Breach of contract. Public clarification ng pangalan ninyo. At ang pananagutan ng mga merkado sa paggamit sa identity mo kahit alam nilang may secret marriage na. Binasa ko ang mapapel. Ate, pakidakdak na. Kailangang isauli ang emerald brooch. Tumango ang lawyer. The heirloom ni Don Alejandro na binigay as an engagement token. Yes. May video at chat records kami. Inapot ni Bea ang ebidensya. Sa video, si Don Alejandro mismo ang nakabit ng brooch. Sa damit ko, para kay Elena to. Sabi niya ron, walang makakakuha nito. Noted. Sabi ni Ate Cruz, habang nag-usap kami. Bumukas ang pinto, nakatayo si Jael. Ang tingin niya. Dumiretso sa envelopa. Magsasampa ka talaga ng. Kaso nag-angat ako ngang tingin. May problema ba bakit? Kailangan ba talagang humantong sa ganito binaba ko ang papel? Nung pinirmahan niyo ni Clara ang marriage cert. Hindi mo naisip na hahantong tayo rito na mutla siya. Naramdaman ng lawyer ang tensyon. Lalabas muna ako sandali. Tumayo rin si Bea. Pero naiwan sa labas ng pinto. Naiwan kaming dalawa. Tiningnan niya ako. Pagod ang boses niya. Kakamula lang ni Lolo. Ang Magdala NG abogado rito ngayong. Hindi ba masyadong malupit na tawa ako? Tamting ko siyang inoperahan. Tapos ako ang malupit pumikit siya. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ano matagal siyang hindi nakasagot. Gusto ko lang sanang humingi ng konti pang oras. Oras na naman. Sawa na ako sa oras na yan. Binigay ko na. Yan sa'yo noon. Kinuha ko ang phone ko at binuksan ang mga lumang messages. Nung unang bumalik, si Clara sa Pilipinas. Nag-message. Siya kakarating lang ni Clara. Susunduin ko siya. Matulog ka na. Nung naka-ulcer si Clara at walang makalaga ihahatid ko lang siya sa ospital. Huwag kang mag-isip ngang masama. Nung anniversary ng engagement namin. Umatake. Ang sakit ng papa ni Clara hindi ako. Makakapunta mamayang gabi. Bawat pagkakataon. Sinabi niya huwag mag-isip nga masama. At bawat pagkakataon. Hindi ako nagtanong. Tinulak ko ang phone palapit sa kanya. Yael. Hindi ako basta-basta umalis. Unti-unti mo akong tinulak palayo. Nakatingin siya sa mga messages. Lalong lumalim ang sakit sa mga mata niya. Akala ko naiintindihan mo ako. Inintindi kita ngayon. Ayoko na. Nag-angat siya ng ulo. At si Lolo, hindi mo na rin siya alagaan. Dito na ako nagalit. Huwag mong gamitin si Lolo para ipitin ako. Mahal ka talaga niya. Elena. Tiningnan ko siya, kaya nga iniligtas ko ang buhay niya. Pero hinding-hindi ako magpapakasal sa iyo dahil lang doon. Parang nahigupan siyang lakas. Matagal bago siya nakabuntong hininga. Paano? Kung ipa-anul ko ang kasaw naming ni Clara kalmado ko siyang chinichigan. Problema? Niyo na yan. Hindi mo ba? Talaga ako bibigyan ng isa pang chance hindi.
Namula ang nga mata niya. Bakit ngumiti ako? Dahil hindi ako magiging plan B mo. Tuwing nakakamali ka. Pagkatapos ang linya na yun, may narinig kaming nagtatalo sa labas. Ang pinto. Matinis na boses ni Clara. Hindi ko pinilita si Jael. Siyang may gustong pakasalan ako malamig na sagot tita ni Jael hindi pinilit. Bakit eksaktong isang araw bago ang kasal nila ni Elena kayo nag-civil wedding? Alam mong bukas ikakasal siya. Tapos nag-post ka pa nung picture ng marriage, shared niyo para magparinig. Akala mo ba mabulag? Kami rinig ang iyak ni Clara. Natakot lang po akong mawala siya. Dati. Yan ang shield niya. Ngayon. Hindi na yan gumagana. Nakatayo lang ako. Hindi ako nakialam. Hindi ko na kailangang lumaban para saktan sila. Sila na mismo ang nagaway. Pumasok si Bia. Elena. Nadulas si Clara nung kausap ang mga tita ni Jael. May na-record ako. Ano yun inabot ni Bia ang phone niya? Sa record. Sumisigaw ang umiyak na si Clara kung hindi ko siya pinilit na mag-civil wedding. Pagkatapos ng church wedding bukas, tuluyan na siyang magiging kay Elena Reyes. Ano bang husto? Niyong having ko. Biglang tumahimik sa conference room. Namutla si Yael. Tiningnan ko siya. Narinig mo. Akala mo ba kailangan niya ngang ililigtas? Tumayo ako. At kinuha ang folder ng abogado. Mas nauna niya lang na-realize. Kaysa sa akin kung gaano ka kadaling utuin. Nang madulas si Clara. Nagiba ang tingin ng buong merkado, klan sa kanya. Dati. Naava sila. Dati. Akala nila kasalanan ko kasi masyado akong matigas. Pero nang marinig nila mismo kay Clara na planado ang pag-civil wedding. Isang araw bago ang grand wedding. Lahat ng awa napalitan ng pandidiri. Na-realize ng makamagana na muntik na nilang mawala ang kaysa isang doktor na pwedeng magligtas kay Don Alejandro dahil lang sa kartehan ng isang biktima. Pagsapit ng gabi, medyo sumama ang pakiramdam ni Lolo. Pumasok kami ulit ni Dr. Carlos sa kwarto. Madaling araw na ako nakalabas. Nakatayo pa rin si Yael sa pinto. Hindi na siya lumalapit agad. Mahina na lang siyang nagtanong kamusta si Lolo Stable. Lalagpasan ko na sana siya. Pero bigla siyang nagsalita sa likod ko. Elena. Mali ako. Ilang taon kong hinintay ang mga salitang yan. Pero ngayon na sinabi niya. Wala na akong pakialam. Huminto ako. Pero hindi ako lumingon. Sabi niya hindi sana kami. Nag-civil wedding. Hindi ko sana tinago sa'yo. Hindi ko sana inisip na palagi kang nandiyan. Humarap ako. Nakatingin siya sa akin. May luha sa mga mata. Magfa-file. Ako? Na annulment namin ni Clara. Kalmado kong tanong tapos sumikip ang lalamunan. Niya. Tapos. Magyumpi sa ulit tayo. Natawa ako. Ang tawa ko. Parang sumampal sa mukha niya. At lalo siyang namutla. Anong nakakatawa? Hanggang ngayon ba talaga? Iniisip mo na kapag tinanggal mo si Clara. Babalik ako sa'yo hindi. Yan ang ibig kong sabihin. Alam kong mali ako. Ang pag-amin ng mali ay hindi ibig sabihin may karapatan ka ng mapatawad. Namatay ang ilaw sa mga mata niya. Nagpatuloy ako. Yung nangyari sa City Hall, hindi yun aksidente. Resulta, yun matagal mo ng mga desisyon. Inisa-isa ko ang malumang issue namin. Nung naga-flu ako during night duty. Sinamahan mo siya sa psychiatrist niya nang birthday ko. Sinama mo siya sa alumni meetup niyo at pinahintay mo ako hanggang umaga. Nung ginagawa ko ang medical plan para kay Lolo. Sabi mo may malalang sakit ang papa niya at kailangan kong hanapan na specialist. Bawat pagkakataon. Pinilit mo akong intindihin ka. Yael. Hindi mo lang ako biglang tinraidor.
Matagal mo na akong ginawang second choice sa puso mo. Ayoko lang aminin nun. Hindi siya makapagsalita. Ang maputlang ilaw ng ospital ay tumatama sa kanya. Mukha siyang nagsisisi. Pero huli na ang lahat. Humakbang siya palapit. Elena. Hindi ko talaga kayang mawala ka. Umatras ako. Kaya mo yan? Ako ang hindi na makaya. Pero problema mo na yan. Nang mamula ang mga mata niya. Bigla, siyang lumuhod sa harap ko. Tumama ang mga tuhod niya sa malamig na sahig. Lumingon ang lahat. Enehetao sa koridor. Napasinghap si Bea. Sa malayo. Nakatayo si Clara. Maputla na parang nakakita ngang multo. Nakayuko si Yael. Elena. Nagmamakawa ako. Huwag kang umalis. Kung nangyari to noon, baka lumambot pa ang puso ko. Sobrang taas na pril ni Yael. Hindi siya yumuyuko kahit kanino. Lalong hindi. Siya lumuluhod. Pero nang makita ko siyang ganito, ang pumasok lang sa isip ko ay yung message niya isang araw bago ang kasal. Binigyan ko lang siya na title. Tuloy ang kasal. Huwag kang gumawa ng eksena. Sobrang yabang niya nun. Feeling niya kaya niyang manipulahin ang dignidad ko. Lumapit ako sa kanya at bahagyang yumuko. Yael, kahit anong sumbat mo sa akin. Walang makbabaho. Nanginig ang mga mata niya. Nasasaktan ka ngayon. Sabi ko, hindi dahil na-realize mong mahal mo ako, kundi dahil na realismong hinding-hindi mo na ako makokontrol. Tuluyan na siyang namutla. Tumayo ako ng tuwid. Tumayo ka diyan. Malamig ang sahing ospital. Huwag kang madrama. Sa harap ng pamilya ng mga pasyente. Tumalikot ako at umalis. Walang nangahas magsalita. Sumunod sa akin si Bea. Kinagabihan. Opisyal na, pinadala ni Ate Ana Cruz kay Yael at sa pamilya, merkado ang settlement demands at cease and desist order. Pati na ang demand for public apology. Simple lang ang laman opisyal ng anuldang engagement ni na Yael Mercado at Dra. Elena Reyes. Hindi na pwedeng gamitin ng pamilya Mercado ang pangalan ni Dra. Reyes bilang future daughter-in-law o asawa ni Yael sa anumang official o private na usapan. Dahil sa pagpapakasal ni Yael kay Clara Villanueva isang araw bago ang grand wedding na naging dahilan ng pagkakansela nito. Si Yael ang sasagot sa lahat ng financial losses. Ang emerald brooch na suot ni Clara Villanueva na isang heirloom na binigay kay Dra. Reyes ay dapat isauli. Ang pamilya Mercado ay maglalabas ng official public clarification. Sa lahat ng invited guests at katrabaho sa ospital, hawa ni Yael ang papel. Nanginginig ang mga kamay. Hindi niya ito pinunit. Dahil alam niyang kung abot kami sa korte, mananalo ako ng gabing yun. Nag-iskandalo ulit si Clara. Ayaw niyang isauli ang brooch. Binigay daw yun sa kanya ni Yael. Ang mayordoma ni Don Alejandro. Hawak ang record book mula sa vault. Ay malamig na nagsalita. Nang ilabas ang brooch sa vault. Si Yael ang pumirma, ang nakalagay na dahilan para suwatin ni Dra. Elena Reyes sa kasal. Isasauli after. Walang masabi si Clara. Nanginginig ang mga kamay niya habang hinuhubad ang brooch. Kinabukasan. Inabot sa akin ni Bea ang brooch. Tiningnan ko ang antique emerald. Ang ganda pa rin niya. Pero ayoko nang suotin to. Pakitago muna sa box. Sabi ko, kapag na-discharge na si Lolo, ako mismo magbabalik sa kanya. Nagulat si Bea. Hindi mo kukunin umiling ako. Simbolo yan ng pagtanggap sa pamilya Mercado. Hindi ko na yan kailangan. Sa ikatlong araw pagising niya, nakikinig na nang mas matagal si Don Alejandro. Sabi ko huwag muna. Siyang ay stressin.
Pero may mga bagay na hindi pwedeng itago. Unang tanong, niya nasaan ang kasal? Tumahimik ang buong kwarto. Nakayuko si Jael sa tabi. Walang gustong magsalita. Sa huli, ako ang pumasok. Naka-doctor's coat. Nakatayo ako. Sa tabi. Niya kama. Niya, lolo. Cancelled. Napo, tining na niya. Ako gamit ang nanlalabong mga mata. Bakit hindi ako sumagot? Sa likod ko. Nagsalita si Jael, lolo, kasalanan ko po. Anong ginawa mo? Namumutla ang mga labi ni Jael. Nag-civil wedding po kami ni Clara. Bumigat ang hangin sa kwarto. Pumikit si lolo. Bilis ne? Taas pa ba? Ne? Dibdib niya. At tumunog ang cardiac monitor. Lumapit agad ako. Lolo. Deep breaths po. Huwag kayong mag-alala. Matagal bago siya kumalma. Pagmulat, nege mata niya. Tiningnan niya si Jael. Hindi galit ang tingin. Kundi puno ang matinding disappointment. Bisperas ng kasal niyo halos hindi marinig ang boses ni Jael. Isang araw bago ang church wedding. Itinaas ni lolo ang kamay niya para sampalin si Jael. Pero wala siyang lakas, bumaksak lang ang kamay niya sa kumot. Tanga. Isang salita lang. Namula agad ang mga mata ni Jael. Lolo. Ayusin ko po to. Hindi na siya tiningnan ng matanda. Tumingin siya sa akin. Elena. Patawarin mo ako. Inapikan nila. Sumikip ang ilong ko. Pero pinilit kong ngumiti. Tapos na po yun. Hindi pa tapos. Mabagal na umiling ang matanda. May utang sa iyo ang mga merkado na kailangang bayaran. Pagkatapos noon, lahat ng kamag-anak nakayuko. Nakatayo. Si Clara sa may pinto. 1 minuto ang nakalipas. Gusto niyang pumasok para ipakita kung gaano siya nag-alala. Pero nang marinig yun, natigilan siya. Nakita rin siya ni lolo. Si Clara yan. Mabilis na lumapit si Clara. Umiiyak. Lolo. Ako po to. Si Clara. Sorry po. Wala po akong intensyong pasamain ang loop niyo. Pumikit si lolo. Hindi ko to matatanggap. Natihilan si Clara. Gusto sana siyang ipagtanggol ni Jael. Pero naunahan siya ni lolo. Jael. Subukan mo siyang ipagtanggol. Kayong dalawa ang lalabas dito. Natahimik si Jael. Naiwang nakatayo si Clara. May luha sa mukha. Hindi alam kung ipagpapatuloy ang iya o titigil. Huminga ng malalim si lolo. Matanda na ako. Pero hindi ako bulag. 3 taon akong inalagaan ni Elena. Pagkatapos niyong tapakan ang dignidad niya bago ang kasal. Bumalik pa rin siya para iligtas ang buhay ko. Sino sa inyo ang may kapalngang? Mukhang tingnan siya ng diretso sa mata ngayon nakayuko si Jael. Lolo. Huwag mo akong tawaging lolo. Tumunog na naman ang monitor. Yumuko agad ako. Lolo. Tama na po ang salita. Tiningnan niya ako. Elena, patawarin mo si lolo. Hinawakan ko ang kamay niya. Wala po kayong kasalanan sa akin. Meron. Sabi niya, masyado akong nagtiwala kay Jael. At masyado kitang iginapos sa pamilyang ito. Hindi ako sumagot. Para itong huling paalala na binigay. Pagkatapos ng malakas na ulan. Basang-basa na ako hanggang buto. Pero at least, may isang taong umamin na nabasa ako sa ulan nila. Paglabas kong kwarto, inarang ako ni Clara sa koridor. Nawala na ang pawa effect sa mukha niya. Draw, Elena. Masaya na ba kayo? Ngayon tiningnan ko siya. Masaya saan galit sa akin si lolo. Hindi ako tanggap nga merkado. Pati si Jael. Sinisisi ako. Masaya na kayo nakakatawa. Ako ba ang nagutos sayong mag-civil wedding 1 araw bago ang kasal? Suminghal siya. Kung hindi mo inagaw ang pwesto bilang asawa ni Jael.
Kailangan ko bang gawin to? Sakto namang dumaan si Bea at tumawa ng malakas. Clara, ikaw na ngayong nang agaw ngang fiancé. May kapal ka pang mukhang makpa-victim. Sinamaan siyang tingin ni Clara. Kaming dalawa ni Elena ang nag-usap. Hindi. Sabi ko, inabot ko ang phone kay Bea. Nandun ang timeline na ginawa ni Ate Cruz. Unang araw ng pagbalik mo, sinundo ka ni Jael sa airport. Ikatlong araw. Nag-message ka sa kanya ng madaling araw na mamamatay na ang papa mo. Ikalimang araw. Nagpahatid ka sa ospital. Ikasampung araw. Nag-text ka sa kanya. Kung mahal mo talaga ako, patunayan mo. At isang araw bago ang kasal namin. Sinabi mong kapag tinuloy niya ang pagpapakasal, sa akin kinabukasan sa simbahan. Maglalaho ka na parang bula. Tapos kinabukasan, City Hall. Bawat detalye. May screenshot. Namutla si Clara. Pinaimbestigahan niyo ako nung ginagawa mo yan. Hindi ka rin naman masyadong nagtago. Sinubukan niyang agawin ang phone ko. Pinigilan siya. Ni Bea, huwag kang malikot. May backups kami. Bumilis ang hininga ni Clara. Anong gusto niyong gawin? Kinuha ko ulit ang phone. Hindi ako ang may gustong gawin. Ikaw ang gumawa niyan. Ikaw ang mabayad. Bigla siyang tumawa na parang balif. Magbayad. Mahbayad san. Mahal ako ni Yael. Siya mismo. Ang pumili sa akin na maging asawa, kahit anong ebidensya pa ang hawa niyo. Hindi niyan mababago ang fact na ako ang pinili niya. Tumango ako. Oh, ikaw ang pinili niya. Tiningnan ko siya. Kaya simula ngayon, malalaman ng buong merchado clan kung anong klaseng tao ang pinili niya. Nagiba ang mukha ni Clara. Sa wakas, natakot na siya kasi akala niya lalaki lang ang inaagaw niya. Hindi niya inisip na kasama nun. Agawin niya rin ang responsibilidad. Ang chismis. Ang mapanuring mata ng pamilya. At ang gali, NG Patriarch, NG Clan. Akala niya, ang pagiging Mrs. Mercado ay isang korona. Hindi niya alam. Isa itong target. Kinagabihan. Pinadala ni Ate Cruz ang cease and desist order kay Clara. Bukod pa doon. Pinasa sa akin ni Bea ang recording ng tawa ni Clara sa kaibigan niya. Ang hirap tibagin ni Elena. Kung hindi, siya bumalik para iligtas si Lolo. Sure akong isusumpa siya ng mga merchado. Ngayong bumalik siya. Makokonsensya si Jael at mawa sa akin kasi ako yung nabuli. Tanong kaibigan, hindi ka ba natatakot na mamatay talaga? Yung matanda na tahimik si Clarang ilang segundo. Daming doktor sa Mercado Hospital. Siguro naman hindi mamamatay yun. Talaga pakarinig ko noon. In-off ko ang recording. Namumutla. Sa galit si Bea. Tao pa ba yan? Hawak ko ang phone ko. Nanami ang buong katawan ko. Hindi siya mahina. Nakalkula niya na hindi ko kayang talikuran. Ang tungkulin ko bilang doktor, nakalkula niya na sa isang iyak lang niya. May magtatanggol sa kanya, pero nakalimutan niya na sa pagkakalkula nga. Kasamaan. Ang pinakadelikado ay ang mag-iwan ng ebidensya. Kinabukasan. Nilipat na si Don Alejandro sa regular room. Nagpatawag ng private family meeting ang mga merkado. Nagpumilit si Lolo na umattend ako. Ayoko sana. Pero pinasundo niya ako sa mayordoma. Niya, sabi ni Lolo Elena, hindi mo na kailangang maging merkado. Pero ang utang ng pamilya sa iyo, kailangan mong marinig. Kaya pumunta ako. Punong-puno. Ang sala na Forbes Park Mansion. Nakatayo si Jael sa tabi. Maputla, nakaupo si Clara sa sulok.
Mukto ang mga mata. At walang kumakausap sa kanya. Naka-wheelchair? Si Lolo. May kasamang private nurse. Pagkakita sa akin. Kumaway siya. Upo ka sa tabi ko. Hindi ako lumapit. Umupo ako sa side ng mga guests. Lolo. Dito na lang po ako. Nanlabo ang nga matangang, matanda. Nagets niya na may pader na sa pagitan. Koet ng pamilya nila. Nagsalita si Lolo. Ngayong araw. Lilinawin natin ang lahat. Walang nangahas pumutol sa kanya. Tiningnan niya muna si Jael. Isang araw bago ang church wedding nangyari ang civil wedding. Niyo ni Clara. Opo. Mahinang sagot ni Jael. Alam ba to ni Elena nung araw na yun hindi po. Pero nalaman niya after. Opo. At nung nalaman niya kung anong ginawa mo. Natahimik si Jael. Inampas ni Lolo ang armrest ng wheelchair. Ano pumikit si Jael? Sinabi ko po sa kanya na tuloy ang church wedding bukas. Nagulat at napasinghap ang buong pamilya. Dati, akala nila na cancel ang kasal dahil nalaman ko lang ang civil wedding. Ngayon lang nila nalaman na pinilit papala akong magsuot ng wedding gown para paktakpan lahat. Nagalit ang tita ni Jael. Jael. Nasisiraan ka na bang ulo? Nakatayo lang si Jael. Nakatingin. Sa akin, puno ngang sakit ang mga mata niya. Umiwas akong tingin. Nagutos si Lolo na yon ang proyektor. Una. Lumabas ang wedding. Invitasyon namin ni Jael. Pangalawa. Yung kay Clara at ang marriage certificate. Isang araw bago ang kasal. Pangatlo. Ang message ni Jael. Biniyan ko lang siya ng title. Tuloy ang kasal. Huwag kang gumawa ng eksena. Pang-apat. Ang mga resibo at recordings ng pananakot ni Clara. Pati na ang salitang, siguro naman hindi mamamatay yun. Diba tahimik sa buong sala? Biglang tumayo si Clara. Out of context po yan natawa si Bea. Gusto mo i-play ko from the top na mutla si Clara. Lumingon siya kay Jael. Sa unang pagkakataon, tiningnan ni Jael ang asawa niya nang may sobrang panlalami. Sinabi mo yun nagpanik si Clara. Jael. Natakot lang talaga ako. Hindi ko yung sinasadya. Tinanong mo kung mamamatay talaga siya. Nanginginig ang boses ni Jael. Lolo ko yun. Umiyak si Clara. Jael. Sorry. Nagkamali ako. Pero hindi siya niyakap ni Jael. Tiningnan niya lang ito na parang ibang tao. Nagsalita si Lolo Jael. Ikaw ang pumili niyan. Ikaw ang umayos niyan. Pumikit si Jael. Magfa-file. Po ako niya nulment. Napasigaw si Clara. Hindi ako papayak tiningnan siya ni Jael. E di makita tayo sa korte. Hindi makapaniwala si Clara. Gagawin mo to sa akin dahil kay Elena Reyes. Hindi dahil sa kanya. Paus na sagot ni Jael. Kundi dahil, narealise. Kung maling tao pala ang pinakasalan ko. Wala akong naramdaman nang marinig ko yun. Maling tao na parang nakamali lang siya ng liko. Habang ako, muntik na niyang ibaon. Doon sa maling liko na yun. Sa huli, nag-announce si Lolo si Jael. Ay tatanggalin sa lahat ng key businesses ng Mercado Group for 1 year. Tatanggalin din siya sa posisyon niya sa Mercado Medical Foundation. Hindi na pwedeng I represent ni Clara Anga Mercado sa anumang public events. At lahat ng hinihinjing compensation at public apology ng lawyer ni Elena ay ibibigay. Bago matapos, kiningnan ako ni Lolo. Elena, hindi ko pwedeng sabihing bayad na ang utang ng pamilya sa iyo. Sinubukan niyang tumayo sa harap ng lahat. Agad akong napatayo. Lolo. Huwag po. Pero pinilit niya pa ring yumuko ng bahagya. Sorry. Yumuko rin ang lahat ng tao sa kwarto. Hindi ako. Umiyak at hindi ko rin na-feel na nanalo ako. Tahimik ko lang tinanggap ang apology. Dahil deserve ko. Yun,
Pagkatapos ng meeting, lumabas ako. Sinundan ako ni Jael. Malakas ang ihip ne hangin sa labas ne mansyon. Elena. Huminto ako. May kailangan ka pa nakatayo. Siya sa harap ko. Mapula ang nga mata. Kung wala, yung marriage certificate na yun. Kung hindi ako nagkamali, kasal na sana tayo ngayon. Tiningnan ko siya. Walang kung. Gusto ko lang malaman. Kahit ba walang Clara sa mundo, hahantong pa rin ba tayo rito? Natigilan siya. Pinabilis lang ni Clara ang paglabas, ang totoong problema mo. Namutla siya, ang problema mo. Lagi mo akong nilalagay sa huli, tapos inaasahan mong maghihintay lang ako. Sabi ko, Jael, hindi ako umalis dahil kay Clara. Umalis ako dahil sa'yo. Tuluyan nang namatay ang pag-asa sa mga mata niya. Sumakay ako sa kotse, this time. Hindi na niya. Ako hinabol. Hindi na sabi ni Clara ang kasal niya. Umiyak siya. Nagiskandalo sa labas ng ospital para hintayin si Jael. Pero hindi na lumambot si Jael. Hindi dahil bigla siyang bumait. Kundi, dahil tinamaan din siya ng consequences. Nawala ang posisyon niya sa foundation. Nawala ang tiwalang lolo niya. Nag-iba ang trato ng pamilya sa kanya. Pati ang papa niya. Sinabihan, siya hindi ka martir sa pag-ibig. Tanga ka lang. Mula sa first love, naging pinakamalaking pagkakamali niya si Clara. Nang magsimula na ang annulment proceedings nila. Tumawag sa akin si Clara. Nakablock siya. Pero gumamit siyang ibang number. Kaya napilitan siyang mag-text. Elena Reyes. Nanalo ka na. Tiningnan ko ang message niya at natawa ako. Sa kachornihan nito, nawapli ako wala nemang nautuing sa iyong nakalapain. Hindi na siya nag-reply. Sinubukan niya pang baliktarin ang balita sa internet at palabasin na ako ang nang-agaw. Pero nagpost ang mga netizens ng timeline. At tuluyan siyang napahiya. Madalas magpakita si Jael sa ospital. Hindi nangugulo. Naghihintay lang. Minsan may dalang pagkain. Minsan jacket. Wala akong tinanggap. Hindi ko na kailangan. Sa huli. Hindi na siya nagdala ng kahit ano. Nakatayo na lang siya sa parking lot. Umiyak na sinabi hindi ko na alam ang gagawin ko. Jael, huwag ka nang gumawa ng kahit ano. Sabi ko, ang huling pagsisisi ay pabigat na lang sa taong hinihingan mo ang tawad. Nang ma-discharge si Don Alejandro, hinatid ko siya hanggang sa labas. Inabutan niya akong sulat. Basahin mo sa bahay. Tumango ako. Lolo, magpakaling po kayo. Napaluha ang matanda. Huwag mo kaming kakalimutan. At, huwag ka nang magpapaloko sa mga taong sinasabing mahal ka nila. Pero hindi naman ikaw ang pinipili. Pagbalik sa opisina ko, binasa ko ang sulat. Sabi ni Lolo, ibinalik daw niya ang emerald brooch sa vault. Kung dumating daw ang araw na gusto ko itong kunin. Sa akin yun. Kung hindi, maintindihan niya. Last sentence. Apo Elena. Hinding-hindi ka dapat maging plan B o reserbang kahit na sino. Tiniklop ko ang sulat at tinaho sa drawer. After half a month, nakatanggap ako ngang internship offer mula sa isang sikat na ospital sa Europe. Dati ko pa to gusto. Pero dahil kay Jael at sa mga merkado, lagi kong naidadalay. Ngayon, wala nang pumipigil sa akin. Isang araw bago ako umalis ng Pilipinas, pinuntahan ako ni Jael sa rooftop ngang ospital. Kakatapos ko lang mag-opera, nabalitaan kong galis ka. Oo. Matagaw. Isang taon o higit pa. Yumuko siya, babalik ka ba depende sa project. Tumango siya. Pinipilit magmukhang kalmado. Ma-approve na ang annulment namin. Congrats! Sabi ko, ngumiti siya ng mapay.
Wala na ba talaga sa iyong epekto? Wala. Nakatingin ako sa malayo. Wala na. Sumikip ang lalamunan niya. Ngayon ko lang narealise. Kaya ko ginawa. Yun. Kasi alam kong mahal mo ako. Masyado kong inabuso yun. Hindi ako sumagot. Akala ko hindi ka aalis. Akala ko lagi kang magiging kalmado. Lagi mong isipin ang reputasyon natin. Akala ko. Kapag lumingon ako, nandiyan ka pa rin. Umihip ang hangin. Kaya nga ako umalis. Namula ang mga mata niya. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang chance? Tiningnan ko siya. Sobrang payat na niya. Ang mayabang na lalaki nun na kampanteng-kampanteng magpaparaya ako. Ngayon ay nagmamakaawa na. Wala akong naramdamang pahihiganti o pagmamahal. Malinaw lang sa akin na ayoko nang makasama siya. Hindi. Pumikit siya. Bakit dahil? Hindi na kita mahal. Sinabi ko yung nang sobrang kalmado. Walang galit. Walang sumbat. Pero para kay Jael? Para itong saksak. Nega kutsilyo. Tuluyan nang tumulo ang maluha niya. Elena. Jael. Baka makilala mo yung taong para sa'yo balang araw. Kapag nangyari yon, huwag mong gamitin ang pag-unawa niya para saktan siya. Pao siyang natanong. Paano kang ngumiti ako? Magiging masaya ako? Tumalikot ako at bumaba ng rooftop. Hindi na siya sumunod. Kinabukasan. Lumipat ako pa Europa. Bago mag-take off. Nag-message. Si Betex kapag landing. Huwag magpapakamartir ha. Reply ko hindi na. Pao ko i-airplane mo ang phone ko. Pumasok ang huling message mula kay Jael. Sorry. Be free. Tinitigan ko yun. Saglit at hindi na nag-reply. Sa labasan niya bintana ni Liroplano. Tumagos ang sikat ng araw sa maulap. Bigla kong naalala yung gabi bago ang kasal. Nung hinuhubad ko ang engagement ring ko sa malamig na fitting room. Akala ko noon, kasal lang ang nawala sa akin. Ngayon ko lang na-realize. Nawala sa akin ang isang relasyon na unti-unting pumapatay sa pagkatao ko at ang nakuha ko ay ang pagkakataong maging ako ulit. Niligtas ni mga kamay ko ang buhay ni lolo niya. Ang mga kamay ring ito ang bumitaw kay Jael. At sa dalawang bagay na yun, wala akong pinagsisihan.